Mga kababayan, mga katambay, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat, saan man sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay. Ito po, masayang masaya po. Tuwan-tuwa po sa galak ang isa pong Risa Hontiveros, ang isang senadora mga tambay. Dahil po talagang nagbabalik na raw po ang tunay na oposisyon sa Senado at sa Kongreso dahil nagbalikan na po sila mga kababayan. Nagkaroon po ba ng tunay na oposisyon ng 3 taon? Kayo na po makapagsasabi nun. Pakinggan po natin ang maligaya at tuwan-tuwa sa galak na Senadora Hontiveros mga katambay. Ito po. Malakas na ang totoong oposisyon sa Senado at sa Kongreso. Hindi ito simpleng comeback. Pinapatunayan lamang ng halalang ito na hangad pa rin ng masang Pilipino ang pamahalaang may puso, may prinsipyo at may tapang manindigan. Ang makasaysayang tagumpay ng aking minamahal na Akbayan Party List ay bunga ng tiwala at pagkilos ng taong bayan. Once more, the Filipino people have brought Akbayan to the top of a very hard-fought party list race. Buong puso akong nagpapasalamat sa solid supporters ng Akbayan sa pananatili at pagbitbit sa ating partido sa bawat sulok ng bansa. Sa mga bagong mukha na tumaya sa ating pagkilos. Salamat sa pagkakataong inyong ibinigay. At special shout out sa ating kabataang botante na nagsilbing game changer sa eleksyong ito. Welcome back rin sa aking mga kaibigan, sina Senator Kiko Pangilinan at Senator Bam Aquino. Kayo ang mga boses na kailangan natin sa Senado sa mga darating na araw. I look forward once again working with you for the good of the people. Siyempre, masaya ako at kasama ng Akbayan sa susunod na Kongreso ang mamamayang liberal sa pangunguna ni former Senator Laila de Lima sa pagsulong sa hustisya, karapatang pantao at malinis ang gobyerno. Simple, malinaw ang sigaw ng taong bayan. Itaas ang sahod, ibaba ang presyo ng bilihin, at tiyaking may pananagutan ang nasa kapangyarihan. Kasama sina Senator Kiko at Senator Bam at ang Akbayan Party List at mamamayang liberal sa Kongreso, titindig tayo muli ng mas taas noong, mas matatag, mas handa sa hamon ng panahon. At sa milyong-milyong bagong kasama natin sa laban. Yan po mga tambay, masayang masaya po ang senadora at sa lahat po ng sinabi niya ay puro po sa kanila lang yung pumabor. Hindi po totoo yun na sa taong bayan po pumapabor po ang kanilang paglilingkod. Nakita po ba natin? Pumabor po ba ang paglilingkod po nila ng Akbayan na pinagmamalaki? At ang mismo kanya opisina, ano po, napakatagal niya pong senadora. Nakita po ba natin yung sinasabi niyang tunay na oposisyon? Nagkaroon po ba ng tunay na oposisyon po ng 3 taon sa gobyerno? Mga kababayan, nagsalita po ba ang senadora na sinasabing tunay na oposisyon? Kinundi na niya po ba ang malawakang korupsyon po ng 3 taon sa ating bansa? Kinundi na po ba niya ang nakita po na yung GAA, yung bicameral na ginawa po nila ron? Kinundi na po ba niya yung mga blanco na 241 billion ayon kay Congressman Ungab? Kinundi na po ba niya yun? Na sinasabi niyang tunay na oposisyon at pananagutin ang pamahalaan? Sige nga, flood control, ginto na hindi maipaliwanag. Paglipat ng PhilHealth, nakasama rin po yata siya na involved doon nung araw. Ang Senadora Hontiveros sa PhilHealth din po yata. Mga kababayan, hindi kaya? Nagdiriwang po ay hindi po ang masang Pilipino. Ang nagdiriwang po kaya ay ang grupo yata ng CPP, NPA, NDF yata ang masayang masaya kaya. Dahil nakabalik po sila. Pati po ang mga involved sa pulburon, nakabalik po.
Ayan po, pati po ang kanyang grupo na akbayan ay masayang-masaya po. Nakabalik po yan. Nangunguna po yan. Top po yan. Hindi pa naman po tapos ang bilangan pero sigurado na po yan. Mga kabayan, yung kanilang party list na akbayan. At nakapasok din po dyan yung AK. Baka makapasok din po dyan yung mga party list nila ngayon. Dahil nga po, wala naman tunay na oposisyon po ngayon eh. Baka po makabalik po ulit yan. Yung marami po nilang mga grupo. Di ba? Yung mga Gabriela na yan, yung teacher na yan, kabataan. Di po ba? At napakarami pa yan sila. Baka yan ay makapasok. Hindi po kayo dapat unang nagpasalamat para po kayo sinasabi nyo nakabalik. Dapat hindi po agad ng pagpapasalamat nyo yung sinasabi nyo po na bumoto sa inyo na nagpapasalamat kayo. Una po nyo pagpasalamatan, Senadora, ipagpasalamat nyo muna, unang-una, nakabalik po sa kapangyarihan ang mga Marcos, Romualdez, Araneta. Dahil kung hindi po dahil sa kanila, ay baka hindi po makabalik yung sinasabi nyo po. Real talk po yun. Hindi po makakabalik ang isang Aquino, isang Pangilinan at ang grupo po ng sumusuporta sa CPP, NPA, NDF. Katulad po na akbayan yata. Hindi po makakabalik yan. Kung hindi po nakabalik, ang tinatawag po na may issue po ng pulburon. Ito pong binagoongang Pilipinas. Di po ba? Kung ang nasunod lang po ay ang programa ni dating Pangulong Duterte, ipinagpatuloy po nitong binagoongang Pilipinas, sa tingin nyo po, Senadora, makakabalik pa kayo? Sige nga. Kaya lang kayo nakabalik. Dahil hindi po namin alam at hindi po alam ng taong bayan at hindi po alam ng mga nabudol na ang baang binagoong ang Pilipinas pala ay kasama nyo pala. Magiging kakampi nyo pala. Kaisa nyo pala. Kagrupo nyo pala. Di umano. Yan po ang katotohanan yata, Senadora. At wala pong nakita ang Pilipino sa inyo na kinundinan nyo ang ginagawang masasamang gawain ng makakaliwa. Never nyo kinundina ang mga NPA. Di po ba? Pati ang mga akbayan na yan. Kinundina po ba nyo ang masamang gawain ng NPA? Di po ba hindi? Pati po yata ang mga chinugi niyan at ang aming mga anak na nakukuha ng NPA at nachuchugi ay hindi nyo po kinukundina. Di po ba? Kaya wag nyo po nga bulahin at lukuhin. Ang maluluko na lang po yata ninyo ay ang naniniwala po sa inyo. At ipagpasalamat din po ninyo yung machine, yung makina. Yung po, ipagpasalamat nyo rin po, Senadora. Ipagpasalamat nyo po na ang makina po ay magaling, di umano. Ipagpasalamat nyo po yan. Una nyong pagpasalamatan, nakabalik po sa kapangyarihan ang Marcos. At syempre po, ipagpasalamat nyo rin po na nabago na po ang halalan. Makina na po. Makina. Machine. Di po ba? Mas matalino po ang machine sa botante. Yan po ang katotohanan yan. Mas matalino at mas smart ang machine kaysa sa mga botante. Di umano, mga kababayan. Yan po. Tuwan-tuwa po sila, nakapasok po muli. Yung pinaghirapan po natin at pinaghirapan ni dating Pangulong Duterte at pinaghirapan po ni Vice President na mawakasan na po at sobrang paghihirap na po at kasama po ang ating mga musmos at mga sariwa at talagang bubot na pag-iisip ng ating mga anak na nakukuha nila di umano, na be-brainwash nila di umano. Sana nawakasan na, kaya lang nakabalik po. Nakabalik po ang kanilang mga kasama at kakampi. At syempre, huwag ka rin po magtitiwala. Ang Pangulong Marcos ay mahirap din po, mga tambay. Mahirap din sitwasyon niya. Dahil itong grupo na ito, di umano, mga kabayan, ay alam naman po natin ang mga sinusuportahan ito. Ang sinusuportahan po yata nito yung mga kaliwa ay kailanman po ito ay hindi naging tapat o sinasabing sa gobyerno yata. Kaya delikado rin po yan, mga kabayan. Dahil alam naman po natin na ang isa sa nagpabagsak sa kanyang ama ay ang grupo rin yata
ng mga yan, di umano. Ganun po talaga ang buhay eh. Pagdating po kasi sa politika, usong-uso po dyan ang tuklawan, usong-uso po dyan ang balimbingan, at usong-uso po dyan ang mga traidor, di umano, mga katambay. Di po ba? Ayan po mga kabayan, ang Senadora Risa Hontiveros na pinagmamalaki na tunay na oposisyon na hindi po natin nakita na sila po ay naging oposisyon nung pumasok po ang binagoongang Pilipinas sa ating bansa. Hindi po yan nakita dahil lahat po ng nangyari ng 3 taon ay wala po silang nakitang malalaking anomalya, korupsyon, ang sinasabing tunay na oposisyon. Sa katunayan, mukhang pati po yata ang kanyang mga kamag-anak, mahal sa buhay, ay nabigyan yata ng posisyon sa gobyerno. Hindi kaya? Kaya nanahimik ng 3 taon. Nagtatanong lang si Kamanong. Yan po mga kabayan, ang mga tuwan-tuwa po. Kaya nagdiriwang po, pati po yata ang mga nasa bundok ngayon ay mga tuwan-tuwa at nagse-celebrate. Pati po yata ang mga nasa bundok, di umano, ay tuwan-tuwa po sa nangyari po dito po sa pagpasok po ng binagoongang Pilipinas at ito pong halalan. Tuwan-tuwa po lahat. Pati po ang mga sinasabing kaalyado nila sa buong mundo ay masayang-masaya, lalong-lalo po yata ang nasa bundok, mga kababayan, dahil lalakas at lumalakas na naman sila dahil po nakapasok ang kakampi nila, di umano. Thank you po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po. Ingat-ingat po mga subscribers po natin, lalong-lalo po sa Pilipinas. Ingatan nyo po ang inyong mga anak. Ingatan po natin ang ating mga anak dahil nakabalik na naman po sila. Delikado po. Nakita nyo po, pinagpapasalamatan po mga kabataan. Huwag naman po sana ang ating mga anak ay ma-brainwash nila. Puro kabataan po ang kanila pong bukang bibig, mga kababayan, mga kabataan. Ingatan po natin ang mga anak natin na ma-brainwash po nila, di umano. At thank you rin po sa ating po mga sa mga biyaya po, sa inyo pong mga biyayang pinagkakaloob po sa inyong lingkod. Kingston 123 ng Hong Kong, maraming salamat po. Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Joe, at si Teodorico Erguisa Jr. Maraming salamat po sa inyo po mga biyaya. Ingat-ingat po kayo mga kababayan. At syempre po sa inyo, lalo po sa inyong mga paggawa, mga kababayan. Muli po, ingatan po natin ang ating mga anak, mga kababayan. Ingatan po natin, lalo-lalo po, lumalakas na naman po ang mga naging problema natin na more than 50 years ang ating mga anak ay nasasapi po yata sa kanila at napapahamak. Ingatan po natin dahil lumakas na naman po sila. Nakapasok na naman po sila at kaya po proud na proud sila, mga kababayan. At thank you rin po sa mga nakagusto po ng Tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share and subscribe, mga kababayan. At syempre po yung mga panalangin at dasal sa dating Pangulong Duterte, sama po natin na maingatan po at makabalik po sa ating bansa. At ganoon din po ang pag-iingat po sa Vice President dahil dumami na po ang magpapabagsak po sa kanya, mga kababayan. Muli po mga kababayan, thank you po. Ingat-ingat po at ingatan po natin ang ating mga anak, mga kababayan. Maraming salamat po. Sa muli, paalam. Bye-bye.